Nakakadismaya po. Mabuti na lang at nandyan ang Korte Suprema. Sa nangyaring oral arguments kahapon, na booking po, nandyan niya ang batas. Yung pag-compute bitaw sa mapunta sa PhilHealth, Universal Healthcare Law, Sin Tax Law, nandyan na sa batas. I-compute na lang yung formula o percentages, i-compute na lang. Just arithmetical computation lang para ang pera mapunta sa PhilHealth. Nako, napag-alaman kahapon, hindi sinusunod ng mga mambabatas. Sila yung gumagawa ng batas, sila rin pala ang hindi sumusunod sa batas. Ganon ang takbo ng oral arguments kahapon tungkol sa PhilHealth. Ito, post ni BOVPX. PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco Jr. admitted that political negotiation is a principal factor in determining the amount of reserve funds to be fixed by PhilHealth Board, even though they are fixed by law. Batas nga sila ang nagpasa ng batas na yan, sila ang gumawa. Naka-fix na yung computation. Hindi rin sinusunod. Ang nangyari, nagkakaroon ng political negotiation. Only in the Philippines. Ito, pahayag ni Supreme Court Justice Amy Javier. So, sabi niya, so the percentages are negotiated, yung political negotiation, negotiated, even though they are fixed by law, like 50% from PCSO, 80% from Sin Tax. Yun na, yung mga naka-fix, nakalagay sa batas. Do you still negotiate? Or it should be automatic? Anong sagot? Your Honor, depending on the amount that will be computed by the Department of Finance, Your Honor, on the percentages. Grabe. Very clear na sa batas. 50%, 80%. Ang dali i-compute. Kasi 50%, hatiin mo lang 80%, ang dali. So, dagdag ni Justice Javier, you know, the amount is a mere arithmetical computation, arithmetical computation. We go by the percentages fixed by law. So, despite the percentages fixed by law, the actual amount is just a computation. So, does it mean that Congress is not following the percentages fixed by law? Anong sagot? Wala. Natamimi sila. So, mambabatas, gumagawa ng batas, sila rin pala ang hindi sumusunod sa batas. Okay, ito yung administrasyon na may magandang kinabukasan. Sige, iboto natin ang kanilang mga kandidato. Kasi ganito yung ginagawa nila, papunta ito sa magandang kinabukasan. Magbasa tayo sa mga comments. Salamat kay Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier, Supreme Court Justice Antonio Co, Supreme Court Justice Kagiwa, at yung iba pa. Talagang namamayagpag ang ating maestrado sa Korte Suprema. May pag-asa pa tayo. Maibabalik yung pera ng taong bayan. Okay. Bobo Vlog, sabi niya, tama ang sabi ni BP Sara. 2 tao lang may control sa pera ng taong bayan. Noel Balaba, portions of the actual amount collected from PCSO and Sin Tax went to the pockets of those crooked politicians. Alan Bulakia, Supreme Court, please jail them all. Ipriso. Rodelyn Pastor, pairal kasi ang pagkakurakot, kaya they are always above the law. Kaya dapat maparusahan those people who are involved in these very unlawful acts as soon as possible.
Nolan Azuela, who follow the laws nowadays. Even PNP can't do that. Yung busway. Ned Ancas, these crooks in Congress should be investigated by the Ombudsman. Jess Torres, they are above the law. They get what they want. Draker Scenario Jr., nakafocus kayo sa mga mambabatas, you should also fear the finance secretary daw. Oo nga, dahil yun ang nagkukompute. Francisco, horrendous manipulations, they should get to jail. Lionel Corvera, Philippines, a lawless society. Lawmakers don't make laws anymore. They are now all budget officers. So, yan po ang kaganapan. Nandyan na, naka-fix na yung computation. Sundin na lang sana, walang problema. Nagkaroon ng political negotiation. Kung anong gusto ng mga mambabatas, yun ang nasusunod. Salamat kaibigan sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo ng channel na ito, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para maayos nila, ma-repair ang sira-sira bahay. Panoorin nyo ang video na ito, makita nyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang mga tahanan. At salamat dahil palagi kayong nanonood at hindi nag-i-skip ng ads. Nakakatulong ng malaki sa Tribong Talandig. Ang ikawalo namo nga nagabisitawon nga balay. O mag-ayo me. Ayo! Oh, Mayong hapon ya. may ngapon. Oo, dayon po ya. Dahil mo sa akong balay nga, busot na. Oo. O muna ni siya. O mga luwag na gid kayo ang bulsot. Kita na kayong langit. Oo, so gatulo na gid ni ulan. O daghan-daghan na gid ang bulsot sa balay ni Kuya. Oo. O kuan na gid kaayo, mga dagko na gid ang bulsot. Ito ba rin? Oo, nangitom na. So dugay-dugay na niya nga balay ninyo ulit ya. Dugay na siya nga balay dyan. Oo. O muna ni ang ilang kahimtang, naalang sila sa salog. Oo. Sa yuta na gid sila. Oo, kay so Nabusot na. nabulsot ng ilang atop, so lisod gyud ang ilang pagpuyo. Ay ulanan na sila sa ilang balay nga mga dagko na og bulsot, nakita man gani. Oo. Karon niya nga nakita naman gyud ang inyong balay nga duag na gid kayo mga bulsot. Og matagaan na gid kaya ogero. So kanang manguha na ka og kahoy kay naa nami istak nga lansang pako plinsent sin nga yatag para nga makaatop na ka. Kay nakita naman gyud ang inyong kalisod. Oo, so matagaan na gid. O unsa ang imong ika-istorya nga matagaan na ka ogero? Salamat kay sa Ginoo ug sa naglantaw sa video. Oo. Karon matabangan mi kay nga busot lang yung balay. Oo, so muna ni ang inyong kahimtang. O ano gyud na ilang abuhan, so diri sila. So muna ni ang ilang atok. Oo, sige ha, manguha na kaya og kahoy kay matagaan na ka. O gero. Oo. O, sige, salamat Oo, kayo. lansang pa ako pleasant yang ihatag sa imo kompleto. Sige ha, salamat. Salamat.